yung binigay niya na pananalig sa puso ko ay patuloy nakakapit sa Kanya. Dumating yung panahon na yung testimony ko, di ba yun yung pinagmamalaki ko eh, na ito yung Diyos ko na dakila, nagbigay sa amin ng biyaya. Lahat ng testimony kong yon, nag-turn sa wala. Nawala ang bahay, nawala ang lahat. Bumaon kami sa utang, milyon. Maling desisyon sa buhay, pagkasira ng pamilya, as in wala. Pero sabi ko, Panginoon, Ikaw yung pinahahawakon kong Diyos na Ikaw yung Diyos na gumagawa ng himala na ilang beses ako napuputulan ng Meralco. Pero pagdating ng hapon, nakakakuha ko ng pambayad sa iyo. Ikaw yung Diyos na mamamatay na ako, nabubuhay sa akin. Ikaw yung Diyos na paulit-ulit na nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya mo yun eh. Sabi ko sa kanya, kaya mong gawin yon sa maliit na bagay, paulit-ulit mong ginawa yun sa akin. Ngayon pa, na alam kong naririnig mo ako at tutulungan mo ako. Ganun yung prayer ko sa kanya noon. Alam ko, Panginoon, tutulungan mo ako. Gusto ko ngayon na. Ganun na kasi yung panalangin ko. Hindi ganun kabilis ha. Matagal na panahon na dinadala namin yung bigat at hirap. Pero wala nagpahinto sa amin ng pamilya kong tumigil. Hiniling ko yon sa mga anak ko. Walang bibitaw, walang hihinto. Dahil malakas yung kinakapitan namin at hindi kami hahayaan na bubagsak ng ganun lang. Isipin mo yon, ang ganda ng testimony mo na ang Panginoon mo ang nagbibigaya at nagbigay sa iyo ng kaluwagan sa buhay. Lahat yun nabala. Pero hindi ako talaga bumitaw na itinataas ko yung Panginoon na hindi siya nagkulang, hindi siya na-late ng pagtulong sa amin. Ibinigay niya yung dignidad, ibinalik niya yung pananampalataya, yung pagtitiwala na mas mahigit, mas malaki. Kaya ako ngayon, salamat, Bay. Ako ngayon, hindi po ako tumatayo na makita niyo ako na matatag na kung sino mang nakatayo sa harapan niyo. Gusto ko po makita niyo yung kinukwento kong Diyos na pinananampalatayahan ng pamilya ko mismo. Na kailangan siya yung ating magkaroon tayo sa kanyang mabuting relasyon, kaugnayan. Kung anong pananampalatayang meron tayo dyan, ano ang tingin mo dyan, gano'n mang kaliit yan. Palaguin natin, patuloy nating aralin yung salita niya. Hindi naglaon. Yung Diyos na yon talagang tumugon. Tumugon siya sa amin at hindi niya hinayaan na yung lahat ng nakakatakot isipin na pwede pang mangyari. Hindi niya hinayaan mangyari yon. Ito kami ngayon, buhay na patotoo, na ang Diyos ay tunay at buhay na tumutulong sa lahat. Tumutugon sa mga dasal at dalangin ng bawat isa. Ang isa din doon is kailangan ng katapatan. Tapat na pananampalataya. Kung ano yung ibinibigay ng Panginoon na blessing sa atin, sa anumang paraan, sa anumang kakayanan meron tayo, ibalik natin ng paburing yun sa Panginoon. Naniniwala ako sa Diyos na ano man yung laban pang parating, alam ko na hindi naman hihinto yan eh. Alam ko na hindi naman hihinto yung mga pagsubok na yan. Nakakatakot lumaban sa buhay. Lalo na kung hindi mo talaga kayang lumaban at wala kang kalaban-laban. Pero ang masarap doon, yung pagkapanalo mo, dahil alam mong ipapanalo ng Panginoon yung laban na yun. Naniniwala ako sa Diyos na buhay na patuloy na bumubuhay dun sa namamatay kung pananampalataya nung panahon na yon. Napakadakila. Gusto ko maramdaman ng bawat isa kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Hindi yung matuto tayo doon sa mga paglakad natin. Hindi naman ako ganun katalino o ka-memorize na lahat ng Biblia sa scripture sa Biblia. Pero yung salita ng Panginoon sa Biblia, doon ka huhugot din eh. Hindi lang sa panalangin. Hindi mangungusap ang Panginoon sa inyo kung hindi kayo magbabasa ng Biblia. Wala po akong ibang gustong itaas at parangalan sa buhay namin.
pasalamatan kundi yung Panginoon at dakilang Diyos na nagbigay din sa atin ng anak niya. Hindi lang blessing na makikita ng pangkaraniwang mata. Alam natin kung ano yung binigay niyang kaloob sa atin, yung mabuhay tayo ng mas maaluan sa iniisip natin. Kaya yun lang po at maraming salamat. Salamat sis sa iyong patotoo. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon sa anumang sitwasyon na kakaharapin natin. Mas pinatatag yung kanyang pananampalataya. At gusto ko ring malaman ng lahat, lalo na sa mga bagong bisita natin. Hindi tayo exempted para hindi tayo makaranas ng problema, pagsubok. Lalo na kapag tayo meron ng Holy Spirit, baka kasi iniisip nyo, wala nang problema, walang pagsubok. Mas patatatagin tayo ng ating pananampalataya sa Panginoon at magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Ngayon ay narito na ang I praise, pero pangungunahan ko muna sa prayer. Panginoong Jesus, ang aming makapangyarihang tagapagligtas, pagharian mo lagi ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa lahat ng mangyayari ngayong araw na ito, ay kinukumit ko sa iyo yung aming internet connection, lalo na sa yung wifi, huwag sana magkaroon ng problema. Sa mga magsasalita dito sa harapan, Panginoon, ay i-bless niyo po, lalo na ang pananalita mamaya na maririnig namin. Tunay kang napakabuti at napakabiyaya, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Iaasa lang namin ngayon ang pagtitipon na ito at lahat ng mangyayari dito, lalo ng I praise team namin. Karapat-dapat ka lang purihan at parangalan sa araw-araw ng buhay namin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo na po tayo, mga kapatid. Ayan, good morning po sa ating lahat. Pakibati naman ang nasa harap, katabi, nasa likod ng good morning. Ayan, welcome po muli sa ating lahat. Ganon din po sa mga bisita. Mukhang madami na tayo. Mukhang kailangan na ata ng extension dito or new building ata. So, ayun, parang ang daming nangyari, no? Tingin nyo ba parang ang haba nung linggo? Parang ang tagal matapos? Pero mabilis din siya at the same time kasi September na ngayon. Pero kahit anong panahon, si Lord, tapat siya sa atin at siya ay dakila at hindi natatapos ang kanyang kadakilaan at kabutihan. Yung testimony kanina ni Tita Neri, napakaganda niya at nakaka-encourage kasi tunay na hindi mawawala yung mga pagsubok, pighati, andyan siya. Pero as long as na kay Lord tayo ay ligtas. Dahil sa Kanya matatagpuan yung comfort, sa Kanya matatagpuan lahat. Sa Kanya tayo makakompleto. Naniniwala ba kayo doon? Dahil doon, palakpakan naman po natin si Lord ng malakas. Palakpakan po natin si Lord. Sama-sama po nating awitin ang papuri para sa Kanya. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at bundok. Kung may alinlangan sa Diyos katayakan, ako'y magpupuri anuman ang mangyari.
sa patuloy na magpag-comfort sa amin, Lord God. We praise you, Lord. Praise you, Jesus. Sa gitna ng raging seas at kalungkutan namin, Lord, we know that you are there, Lord. You are near sa amin. Muhammad, sa haba ng dilim, kaligayahan sa umagay, tiyak na darating. Panginoon, ang tangi kong lakas, ang pag-asa sa habang buhay. Ikaw ang aming lakas, Lord. Ikaw ang aming pag-asa, Lord. We surrender all to you, Lord. Isusuko ang lahat, aking buhay sa iyo lamang.
Ibabalik na po natin sa ating MC. Good morning ulit sa lahat. Yung mga Sunday Schoolers, paki-assist na lang po ng mga Sunday School teachers natin, pakibaba na. Tunay ngang, salamat sa ating I-Praise team. Tunay ngang dakilang Panginoon at lagi nating maasahan anumang sitwasyon meron tayo. Amen ba mga kapatid? Yes, lagi nating maasahan. So ngayon ay gusto kong i-welcome ang lahat. Pangunahan ko muna yung nasa online kasi pasensya na sa lola nyo. Ang hirap minsan makakalimutin na talaga ako. Sa ating mga naka-online, ang Doria family sa pangunguna ni Kuyang Joey, Sister Fels, and Cristel. And of course, kay Tam sa Canada, sa iba pang mga kapatid na naka-online from other Christ Life Assemblies, Philippines. Siyempre, yung mga regular visitors natin na nandyan, yung mga regular visitors ko lagi namang nakaantabi sa ating pagtitipon. Iba man yung oras nila, pero lagi silang nakikinig at nanonood. Gusto kong i-welcome yung mga kapatid from Dagupan. Palakpakan natin sila. Anong pangalan mo, sis? Si CJ po. CJ. Sis Rose po. John Mark po. Okay, so sa bisita, si CJ at CJ. Okay, John Mark. So meron tayong 5 bisita ngayon. Wala na. So ang bisita natin ay si Romel, apo ni Sister Edith. Pakitayo po yung 5 dahil hindi ko naman kabisado yung mga pangalan. Tapos si John Mark, si Abu, kasi hindi pa sila nakaka-receive hindi pa sila nagpapabaptize. Si Abu, si Richmond, pakitayo po 4. Sino pa yung isa na hindi ko nabanggit? Ay, anong name mo, sis? Janice po. Okay, si Janice. So, 5 mga bagong kapatid, 5 mga bagong bisita natin na sana mamaya sa pakikinig nyo, mag-decide kayo para sa kaligtasan nyo, tulad ng mga kapatid dito. So, welcome sa aming pagtitipon. Siyempre, nagagalak ako, nakakataba ng puso. Sobrang dami na nga natin. Dahil hindi na magkasya, talagang pastor, kailangan ng extension. Upo na po kayo. Sabi ko sa inyo, makakalimutin ako Lola na, ang hirap ng lola. Pakikuha yung inyong mga cellphone para send yung link na ating pagtitipon para mapakinggan din ng mga mahal ninyo sa buhay at mga kaibigan nyo. Taas lang po yung cellphone nyo. Send yung mga link. Okay na? Ngayon, ang aming simbahan ay North Caloocan de Paro dito sa lugar na ito. Marami pang ibang mga assemblies na ang aming simbahan, iba't ibang parte ng Pilipinas, meron din sa New Zealand at kung ano-ano pa. Ang mahalaga, isang proseso lang po ang gusto ng Panginoon para sa atin, yung Acts 2:38. Sinabi dito, magsisi sa iyong mga kasalanan, magpabautismo ng lubog sa tubig at tatanggapin yung banal na spirito na may katibayan na pagsalita ng iba't ibang wika. Lahat po kami ginawa ito at lahat karamihan sa amin ay tumanggap ng banal na spirito. Napakahalaga po ng banal na spirito. Doon sa mga kapatid na nagpabaptize at hindi pa nakaka-receive, mamaya magpe-pray tayo. Sister Hera, alam ko naka-receive last Sunday. Palakpakan natin, Sister Hera. So, ang aming vision is saving souls, transforming lives, and planting churches. Tulad ng nakikita nyo, ginagawa na ito natin, marami ng mga kapatid na bago. So matatransform yung buhay nila sa old creation, from old creation to new creation na. And then yung ating mission, our family of churches, aims to live the life of Christ through the power of the Holy Spirit and to advance the kingdom of God here and now through communicating the gospel of Jesus Christ in words and in deeds. Ito yung katungkulan ng bawat isa sa tinawag ng Panginoon. Ipangalat, i-share yung salita niya dahil malapit na dumating ating Panginoon. Hindi natin alam, parang isang magnanakaw lang na darating siya. So dapat maging handa tayo mga kapatid. And then, we believe, meron tayong, ito yung pinaniniwala sa simbahan. We believe that the good news of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ as God's main grace and the holy basis of man's forgiveness must be preached, believed, and obeyed to obtain salvation. Kailangan paniwalaan natin yun. We believe that faith with love is sacramental step that initiates
every obedience of man in order to be saved. Kailangan talaga, napakahalaga ng obedience yung pagsunod. Hindi lang basta yung attend ka, pero kailangan talaga susunod tayo. We believe that salvation is the process that involves grace, faith, repentance, water immersion, Holy Spirit infilling with the evidence of speaking in unlearned languages, and ang hirap na naman to, and lifelong sanctification for God's purpose, service, and glory. So yun lang po. Pasensya na pagpaumahin nyo yung mata ko, hindi ko nadala yung salamin ko. So sobrang nakakatuwa lang, sobrang natutuwa ako, nagagalak ako dahil ang dami-dami na natin. So mamaya na po natin, doon sa mga bisita, mamaya makinig po kayo ng magbibigay ng pananalita na alam ko, ito na yung day of our salvation. Hindi ibang araw, kundi ito yung araw na ating kaligtasan. So tinatawagan ko na si Brother Kles para sa kanyang pananalita. Amen. Ayun. Maganda po yung last song, no, nakalagay doon is, Dakila ka o Diyos. Dakila po ba yung Diyos? Amen po ba? Tingnan niya po natin kung yung kadakilaan ng Diyos sa mukha ng ating mga kapatid ay nagre-reflect. Dakila po ba? Sabihin nga natin sa ating katabi, harap, likod, kapatid, dakila ang Diyos. Yan. Kapatid, napakadakila ng Diyos sa araw na to. At ngayong umaga na ito, mga kapatid, marami tayong titignan sa scripture. Ako, konti lang din naman pala. Pero titignan natin kung saan ba magre-reflect yung kadakilaan ng Diyos dito sa pag-uusapan natin ngayong umaga na ito. So, nag-comment yung asawa ko na nakaraan sa preaching ko, sabi masyado daw ako mahaba mag-intro. Ngayon, mag-ano na tayo. Wala na tayong intro-intro, diretso. Siyempre, sila yung nakakita ng sila yung matapang na lagi nagbibigay ng ano natin, di ba? So, once again po, sa mga bagong bisita po ako si Brother Clester. At we're continuing po yung ating, wait lang po, likot ni Mo. Ayan. Buti yan, record na siya. Ayan. We are continuing yung series po natin sa, alam niyo po ba yung win-workout natin series ngayong year? Sermon on the Mount. At ano po yung mga naaalala niyo noong nakaraan? Ang malalapad, ang mapapalad. Ang mapapalad, ano pa po? Yung asin at ilaw ng sanlibutan. Ang katuparan ng kautusan, tapos madami. Kahit nga ako na-lost track na eh. Pero that is 3 chapters ng Matthew yung pinag-uusapan natin. At ngayon, nasa Matthew 6 tayo. And noong nakaraan, nung nakaraan, medyo marami tayong pinagdadaanan. And then, ang ginagawa ko lang, pag marami talaga akong pinagdadaanan, nagpipray lang ako kay Lord. Tapos nagbabasa lang ako ng Bible. So, sobrang blessed ko dun sa pagbinasa kong, dun sa reading ko sa scripture. Yung tipong, alam mong, kinausap ka talaga ni Lord. Naranasan niyo na po ba yung kinausap ka talaga ni Lord dun sa pinabasa ninyo? So, sa sobrang blessed ko noon, nung gabi na yun, nagpray na ako. And then, tumabi na ako dun sa asawa ko bago matulog. Kasi nauna matulog yun eh. Ginawa ko, sa sobrang blessed ko, niyakap ko yung asawa ko, tapos sabi ko, kinis ko siya, lagi ko kinikis yan sa noo bago matulog. And then, kasi sobrang blessed ako dun sa nabasa ko eh. Kasi dun sa nabasa ko, nakalagay po, love your enemies. Okay, sina-intro ko ha. Love po ba natin yung asawa natin? Ibig sabihin, love mo yung enemy mo. Yun, love your enemies. Yan po yung yung sunod sa scripture natin ngayon at intro lang po yung mga kapatid. Pero na-bless talaga ako dyan sa binasa ko. Love your enemies, no? And we're continuing the series. Hindi ko na babalikan yung iba, but I'm planning to post po yung compilation po yan kasi nabura na sa Facebook. But fortunately, sana na-record po ng ating media team dyan kasi ipunin ko lahat eh. So we're continuing yung series natin sa Sermon on the Mount. Alam na po natin na si Jesus Christ, nire-redefine niya lahat ng Old Testament na laws. Yung mga kautusan sa Old Testament at nire-redefine niya yung mga na-misunderstood na mga Hudyo nung time po na yon. So, definition of terms muna tayo. Sino po ang mga Hudyo nung panahon na yon? Mga kalahi ni Jesus Christ. Ano po yung kautusan pag sinasabi? Old Testament law o yung utos ni Moses. Para hindi po tayo ligaw, mga kapatid. So, dito, si Jesus Christ, He is preaching about love your enemies o pagmamahal sa kaaway. Babasahin ko yung verse 1. Babasahin ko yung verse 43. Basahin niyo po yung next na verse, tapos basahin natin ng sabay-sabay. Yung dulo. Basahin ko po muna ng malakas yung verse 43. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Next verse po, mga kapatid.
Okay, naliligo si Kuya Bunny. Verse 45. So that you may be children of your Father in heaven. Binasa yung verse 45, Kuya eh. So that you may be children of your Father in heaven, for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Next verse po. Verse 47, and if you greet only your brothers and sister, what are you doing out of the ordinary? Don't even the Gentiles do the same. Sabay-sabay natin sa basahin yung last verse. 48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na ikaw yung perfecto, Panginoon. Ikaw yung banal. Ikaw yung holy, and ikaw, Lord, yung kailangan namin gayahin, Panginoon. Maging mature kami sa aming faith, Panginoon. Mahalin, Panginoon, yung aming mga kaaway, katulad ng pagmamahal nyo sa amin, Panginoon, kung paano natagpuan nyo kami, Lord. Ikaw na bahala, Lord, as we listen to your words, Panginoon, gamitin nyo nawa yung inyong servant, yung lingkod, Panginoon, na makipagpapala, Panginoon. Maitaas, Lord, yung salita mo at hindi makita kung sino pa man, Panginoon. Ikaw na bahala, Lord, na kausapin kami sa personal na pamamaraan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Kami, Lord, ay nananalangin, nabuksan niyo ang aming puso't isipan, Lord, na pumasok, Panginoon, at mangusap sa amin, Lord, sa personal na pamamaraan. Lahat ng mapapakinggan namin. Kami nananalangin sa banal na Espiritu, Panginoon, na turuan, palalahanan ng mga bagay na ito pang maging makapangyarihan kami, Panginoon, sa pagharap namin sa sanlibutan, Panginoon. Ikaw na bahala, Lord, pupurihin, papasalamatan ka namin sa pinakamataas at pinakamatamis sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen and amen. So yun nga, sabi ko po kanina, ang topic po natin is love your enemies. Medyo, ano yun natin siya, i-chunk ulit natin siya, himay-himay natin, but at the same time, titingnan natin the larger context. Ready na po ba lahat, mga kapatid? So pwede po tayong mag-take down notes, pwede po tayong mag-ask ng question later sa discipleship natin kasi minsan may mga tanong pala na hindi na nakakalimutan sagutin pag ano na. Pero pwede po, willing po tayo mamaya. Next po is, you have heard that it was said. Ito po, pag sinasabi ni Jesus Christ, you have heard what it was said, mag-open po kayo ng Bible ninyo ngayon, lahat po ng Sermon on the Mount ni Jesus Christ, lagi niyang ini-start sa ganyan. Narinig ninyo na sinabi nung una. Ibig sabihin, nire-remind ni Jesus Christ yung mga Hudyo sa isang particular na Old Testament law. Para po sa mga, kasi marami po tayong bago ngayon dito, explain ko lang. Ang Bible po is composed ng dalawang testament. Old Testament at New Testament. So ito, nasa New Testament po siya. So yung sinasabi to ni Jesus Christ, you have heard that it was said, may kino-quote siyang Old Testament law at ipinapaalala niya ito sa mga Hudyong kausap niya. Okay po? You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Ibig sabihin, may hidden agenda si Jesus Christ nung sinasabi niya to. Ngayon, tingnan natin, saan po kaya nakuha ni Jesus Christ yung love your neighbor and hate your enemy? Tingnan natin kung saan niya nakita yan. Pag tinignan natin sa Old Testament, nandun po yan sa Leviticus 19 verse 18. Do not take revenge or bear grudge against member of your community, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Question, mga kapatid. Anong sabi doon sa Leviticus 19:18? Love your neighbor. Pero si Jesus Christ, ang kinukot niya, love your neighbor and hate your enemy. So ito na naman. Dito, sinasabi ni Jesus Christ na may namali kayong intindi. Bakit nagkaroon ng term na hate your enemy? Samantalang, pagbalibalik na natin ng Old Testament, wala pong binanggit na hate your enemy. So ibig sabihin si Jesus Christ, yung hate your enemy part dito is cultural or rabbinic addition na lang. Ibig sabihin, may mga na-misunderstand yung mga rabbis o yung mga teachers ng law na naidagdag nila unconsciously sa Old Testament law, which is naging naging oral tradition law, which is wala naman talaga sa Old Testament. Kasi ang nakalagay sa Old Testament, love your neighbor. Bilang pagdating sa kanila, nagkaroon ng hate your enemy. Saan napunta yung hate your enemy? Ay, saan niya naidagdag? In what way? Ibig sabihin, may kumakalat na ganyang kautusan ng panahon nila. That's why, galit sila sa mga kapitbahay nila. Mamaya, i-explain natin ano yung neighbor, di ba? Unfortunately, na-twist nila yung command at nagkaroon sila ng selective love na tinatawag. Ano yung selective love? Ang minahal lang talaga nila, yung yung ka-community nila. Mga sariling kalahi lang nila. Na-twist yung original meaning na dagdagan.
Next po. Ayan. Yung neighbor po dito mga kapatid is plesion, original element, the one who is near, or fellow Israelite. Samantalang naman yung Greek term naman nung enemy dito is echtos. Ito yung political foe, personal antagonist, yung talagang against sa'yo, persecutor, anyone opposed sa beliefs at or mga taong naka-open sa'yo, yun yung enemy dyan. Ulit yung neighbor, kalapit mo lang, tapos yung enemy, yung talagang totally against sa'yo, or taong naka-open sa'yo, or taong hindi talaga okay sa'yo. Yun yung enemy sa kanila nung panahon na yan. Nagkaroon ng partial obedience. Hindi lang nagkaroon ng partial obedience, nagdagdag pa sila ng additional na wala naman nakalagay sa Old Testament. And alam naman natin na pag tayo nagdagdag tayo sa Scripture, malaking kasalanan sa Panginoon po yun. Dinugto ka na mali, kamuhian mo ang iyong kaaway, wala naman yan eh. So paano sila nagkaroon ng ganung mindset? Paano sila nagkaroon ng mindset na kamuhian yung kaaway? Bakit imbis na love your enemy, nagkaroon sila ng hate your enemy? Question mga kapatid. Selective lang ba ang love natin sa mga tao? Yung modern culture natin, nagtuturo po ako ng ngayon, ng gender in society. And laging tinatanong ko yung mga estudyante ko sa mga point of view nila. Sa society daw, ganito, ganyan. At, sinasabi nila, at least di ka daw nang aapak ng tao, at least wala ka daw inaapakan kahit sino, nire-respeto mo lahat, ganun. And mahalin mo lang daw yung mga tao nagmamahal sa'yo. Kumbaga, may kumalat dati na ganung post, yung mirror. Yung imi-mirror mo lang kung ano yung binibigay sa'yo. Kung halimbawa, kung hindi ka in-invite sa birthday niya, huwag mo rin invite sa birthday mo. Parang ganon. Nabasa niya yung ganung post. Yung halimbawa, mabait siya sa'yo, ay hindi siya mabait sa'yo, di huwag ka rin maging mabait sa kanya. Binabalik mo lang yung minimiro mo lang sa kanya eh. Kumbaga, selective lang yung love mo. Mamahalin mo lang yung mga taong nagmamahal din sa'yo. Yun lang. In short, love those who are like you. And ignore mo, i-despise mo yung mga oppose, lalong-lalo na sa Facebook. Pag oppose kayo ng political beliefs, hindi na tayo magkapatid. Diba? Sino yung mga bumoto dito na nakaraan ng pink, saka ng pula? Asan na sila ngayon? O sa mundo ngayon, na tinuturo, mahalin mo lang yung deserving ng love mo, correct? Ganun yung tinuturo ng mundo eh. Pero ano bang tinuturo ng scripture about sa pagmamahal sa kapwa? Tingnan natin yung pinakamagandang example. Ano yung pinakamagandang example? Ang pinakamagandang example na pag-aaralan natin ngayon is isa. Alam niyo po ba to? Anong kwento po yan? Parable of the Good Samaritan. I-compress ko lang po kasi masyadong mahaba. May nagtanong kay Jesus Christ ito, expert of the law. Expert in the law pala. So ano siya? Lawyer. Lawyer to nagtanong. Hindi natin alam kung Pharisee siya o Sadducee siya. Basta expert siya sa law. Tinanong niya para si Jesus Christ to test him. Sabi, teacher, ano po yung kailangang gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So alam ni Jesus Christ na itong tao na to nagtatanong lang siya para magyabang. Kasi nga, teacher of the law siya, ibig sabihin, nag-go-observe siya ng 10 commandments. Kaya siya nagtatanong ng ganun kasi ang ini-expect niya isasagot ni Jesus Christ, i-observe mo yung 10 commandments. Pero ang sagot ni Jesus Christ, Jesus answers by pointing him back to the law. Ano nakalagay ba sa law? Leviticus 19:18. Love God and love your neighbor as yourself. Ngayon, napakunot-no itong nagtatanong sa kanya. Sabi sa kanya, gusto niya justify yung sarili niya kasi hindi yung ina-expect niya sagot kay Jesus Christ, 10 commandments eh. Pero valid din naman yung sagot ni Jesus Christ. Kasi nasa Old Testament yan eh. Sabi niya, and who is my neighbor? Sino yung mga kapitbahay ko? Ngayon, dito na sinagot ni Jesus Christ, sino ba ang kapitbahay natin? Tingnan natin. The parable, binigay na ni Jesus Christ yung parable. Si Jesus Christ, pag sumasagot po siya, hindi siya direct to the point. Ang hirap po kausap ni Jesus Christ, kung alam nyo lang. Basahin niyo yung gospel. May itatanong ka sa kanya, hindi niya sasagutin straight to the point, o kaya babalik niya ng tanong din eh. Kasi alam niyo, gusto niya ikaw yung makasagot ng tanong mo eh. Ang hirap kasagutin, tinatanong mo ng ganun, sabi ni Jesus, share lang kita ng parable ngayon. May tao daw na nagta-travel from Jerusalem to Jericho. That is almost 5 miles. Ilang kilometers po yun. And dahil nga mga dadaanan po nun is mga sementeryo, mga talagang isolated na area, inatake po siya ng magnanakaw, beaten, binugbog, hinubaran, ninakawan, lahat talaga ng ari-arian niya ninakaw at is left half dead. Talagang binugbog siya at hilang hininga na lang yung tinira sa kanya, mamamatay na siya. May 3 tapong dumaan at nakita siya. Yung una po is yung priest. Hindi po ito yung pari na iniisip natin yung pari ng Catholic. Priest dito is
nagsiserve sa, nagtuturo ng ng law. Yun yung priest, high priest, or nag-o-observe ng mga traditions. Nakita niya, pero pass on the other side. Hindi siya dumaan. Kumbaga, may nabugbog dun, Para hindi ko tulungan, dito ko sa kabila dadaan. Ganun yung ginawa nung una. Ano yung ginawa ng pangalawa? Ang Levite. Ang Levite naman is naglilingkod sa loob ng sinagog. Sila yung nagme-make sure na ready na ba yung yung mga hain, ganyan-ganyan. Yan, gawain ng mga Levita yan. In short, sa modern natin ngayon, mga naglilingkod na talaga sa simbahan. Also came, eto naman, nakita niya na talaga, pero hindi siya dumaan sa alternate route. Dinaanan niya lang talaga nung nakita niya, okay. Yun yung pangalawang dumaan. Yung unang dumaan, umiwas, yung pangalawang daan, dinaanan niya lang talaga. Yung pangatlong sinabi ni Jesus Christ, yung Samaritan. Ang Samaritan po, sa panahon po nila, ang tingin ng mga Hudyo dyan, masasama. Kaya nga, Samaritan, masasama. Di po, joke lang. Ang Samaritan po, people despised by Jews. Ibig sabihin, pag ang mga Samaritan po, hybrid Jews yan. Nung sinakop po ng Assyrians, ang Israel, inanakan nila yung mga Hudyo eh. Ngayon, nung nagkaanak yung mga yun, mga half-breed na Hudyo to. Mga Hudyo at half Hudyo, half Gentile. Kaya may mga pagkakaiba rin sila sa doctrine. Kasi ang mga Samaritanis naniniwala sila na sa Gerizim babalik ay yung totoong worship place eh. Ang mga Jews sa Jerusalem. So kahit sa doctrine may malaki silang pagkakaiba. Ibig sabihin lang, to make the long story short, ang mga Samaritan ayaw ng mga Israelites diyan, ng mga Hudyo diyan, kasi hindi sila purong Hudyo. Hindi sila purong Hudyo. Pero sa tatlong dumaan na yon, yung hindi purong Hudyo, yung pinandidirian nila, yung dinidespise nila, yun yung nagkaroon ng tinatawag na compassion. Paano niya pinakita yung compassion niya? Number 1, he treated his wounds with oil and wine. Alam niyo po ba kung gaano kamahal yung oil and wine nung panahon nila? Hindi po basic commodity ang oil sa wine. Pampasahod pa nga yan eh. Ibig sabihin, ibinigay niya yung pinakamahal niyang meron siya para lang gamutin, mag-first aid doon sa taong nabugbog. He treated his wounds with oil and wine as alcohol. Kasi ang purpose ng wine dati is hindi lang naman for ano rin yan. May medicinal purposes din yan. Ano pa? He lifted it home into his own, pinahiram niya yung sarili niyang animal, yung sasakyan niya ng time na yan. Pinahiram niya. Imbis na siya yung maglalakad, ang layo kaya niyan. Imbis na siya yung maglakad, ang ginawa niya, ay imbis na siya yung sumakay, isinakay niya yung taong yung lalaking binugbog. And then took him into inn and cared for him. Nirentahan niya pa ng inn, tapos inalagaan niya pa. At hindi niya lang po inalagaan, nagbayad pa po siya dun sa innkeeper para continue na maalagaan hanggang maging at best health ulit. Now, balik tayo dun sa interesting na part. Si Jesus, inas niya ulit ng question yung nagtanong sa kanya. Kasi ganyan si Jesus kasi. Sa tingin mo, sino dun sa tatlo na yon yung nag-prove na siya yung neighbor? To the man who fell into the hands of the robbers. The answer is the one who showed mercy to him. He said, that Jesus told him, yun din ang gawin mo. Go and do the same. So kahit gaano kakabisado mo yung scripture, katulad ng yung teacher of the law, kahit gaano ka nakatagal na naglilingkod sa simbahan, kahit gaano ka pakalalim sa scripture o sa word of God, kung hindi ka marunong tumulong at mag-show ng compassion sa kapwa mo, walang kwenta yun sa harapan ng Panginoon. Kasi ang totoong neighbor is tumutulong po o nag-show ng mercy dun sa mga taong wala pa sa Panginoon. So, binanoodin niya yung scope sa Samaritan. Dito, ang neighbor, hindi na lang yung kapitbahay, kundi anyone na in need regardless ng race, religion, or social status. Your neighbor is not just your literal neighbor na lang dito. Ini-includes natin yung mga co-worker mong chismosa. Yung kapitbahay mong madaling araw, nagbibidyoke pa. Yung neighbor mo na kahit, pwede rin kamag-anak mo na na sobrang sama ng ugali na hindi mo talaga kayang tiisin, pwede yun. They are considered as your enemies. Kasi sa scripture, ang enemies is someone na against sa'yo, against mo rin sa kanila. Kahit kapatid mo pwede mo maging enemy, alam niyo po ba yun? Kahit kapatid mo pwede mo maging enemy kung hindi kayo nagkakasundo sa isang bagay. Yung mga outcasts, considered as enemy yan.
True discipleship, mga kapatid, shows in mercy. Kung Christian ka, hindi lang yung kapatid yung kailangan mong tulungan. Lahat ng ilalapit ni Lord sa'yo, kailangan mong tulungan. So, hindi tayo mamimili. Ngayon, balikan natin yung scripture. According to Jesus, my neighbor is anyone in need, regardless kung background, belief, or belongingness nila. Mga kapatid, the opposite of love is not hate. Minsan ang paniniwala natin ng kabaliktaran ng love is hate. Hindi po. Alam niyo po ba ang kabaliktaran ng love? Indifference. Kasi, iniisip natin na yung love is emotion, feeling. Pero alam niyo po ba na pag hate mo yung isang tao, nag-i-invest ka pa rin ng energy at feeling sa kanya kasi iniisip mo pa rin siya. Affected ka pa rin doon sa tao, pero ang tunay na opposite ng love, indifference. Ang indifference, ibig sabihin ng mga kapatid, wala ka na talagang pakialam. Kasi di ba yung kaaway mo, may paki ka pa dyan kahit paano eh. Alam mo kung paano kung may paki ka dyan? Lagi mo pa rin iniisip. Nagkukonsume ka pa rin ng energy sa kanya eh. Ang kabaliktaran talaga ng love, indifference, yung wala ka talagang pakialam. Nakita mo na wala ka ng pakialam. Nandiyan ka, wala kang pakialam sa kaluluwa niya, sa well-being niya, yun talagang kabaliktaran ng love. Indifference, hindi po hate. Kaya si Jesus, tinuturuan tayo na mahalin yung kaaway natin. Kasi yung love, sinasabi niya na I still care for you. Pero ang indifference, wala na akong pakialam kahit saan ka pa mapunta. So yun ang kabaliktaran po ng love, indifference. Yun yung pinakita nung dalawang religious person na hindi man lang tinulungan yung Good Samaritan. Ay, yung Good Samaritan. Yung Good Samaritan pa yung natulungan. Mali na yung kwento natin, ha. So, balik tayo. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Yung hate po ba, yung hate your enemies po ba is biblical? Binaliktad ko po yung buong Old Testament, wala po akong nakita na hate your enemy. Wala po talaga. No. Kabaliktaran pa nga eh. Actually, pag enemy mo nga, kailangan mo pa siyang tulungan eh. Halimbawa, may kaaway ka, kapitbahay mo. Tapos yung isa sa pag-aari niyang donkey na punta sa ano mo. Di ba kadalasan pagkaaway mo, anong gagawin mo? Alaga ito ng kapitbahay ko. O kaya, aso ng kapitbahay mo, nakidumi sa harapan mo. Anong gagawin? Bubuhusan mo ng tubig, mainit na tubig ba? Hindi. Ibabalik mo sa kanya yung aso niya. Yung dumi, ibalik mo din. Even if your enemy donkey is nakaka-relate ako no? Even your enemy donkey in trouble, you must help him. So kung nakabalik po kung napunta daw sa pag-aari mo, sa lupa mo, yung donkey ng kaaway mo, ibabalik mo yan. Ano pa? If your enemy is hungry, Kuya Kles, kakaiba naman to. Hindi lang love your neighbor, hate your enemy. Pag yung enemy mo nagutom, papakainin mo pa. Papainumin mo pa. Bibigay mo pa lahat-lahat sa kanya. Ano ba naman yung klase, Lord? Parang ang hirap naman sundin yan. Mahirap nga ba sundin? Actually, ang nire-record sa atin, Lord, is active na love. Hindi passive na love. Active na love. Pag mahal mo yung isang tao, gagawa at kikilos ka para sa kanya. Kapag sinabing love your enemies, hindi lang, love your enemies, hindi ko na lang siya papansinin kasi love ko siya. Hindi. Gagawa at gagawa ka ng paraan to reach out. But I tell you, love your enemies and pray those who persecute you. Kanina, it was heard, ito yung narinig nung inyong sinabi. Pero si Jesus Christ, but I tell you, ibig sabihin, pinapalitan niya o nire-redefine niya. Ito yung totoong meaning niyan, kapatid, sabi niya sa mga Hudyo. Kanina, love your neighbor, hate your enemy. Ang totoong meaning niyan, love your enemies. Ano ba yan, Kuya Kles? Hindi na nga hate your enemies eh. Love your enemies, tapos ipagpipray ko pa. Kakaiba na to. Mahirap na to gawin. At yung love po niya sa Greek term, pag pinag-aralan natin, that is not eros, that is not phileo, that is agape love. Pag check natin ng agape love, mga kapatid, is highest form ng love. Walang involved na feeling doon. That is willful, sacrificial action for the good of another. Kahit hindi niya deserving yung love na yun. Yan po yung ibig sabihin ng love dyan. Love your enemies and pray those who persecute you. Sa Luke 6:27-28, may ibang version si Luke. Love your enemies. Dito naman, do good to those who hate you. Gagawa mo ng mabuti. Lahat nung kinagagalitan mo, kinaiinisan mo. Hindi nga ito yung tinuturo eh. Tapos ipagpe-pray ko pa. Bless those who curse you. Yung minumura ka, ibe-bless mo pa. Tapos pray for those who mistreat you. Hindi na nga maganda yung trato sa'yo, tapos pagdadasal mo pa.
Kuya Kles, ang hirap niyan. Sobrang hirap gawin yan. Tapos po yung kamay dito na kaya mong gawin yan. Ay, Kuya Kles, pinag-pray ko naman yung kaway ko Pinag-pray kong kunin ni Lord. Ganun ba i-pray natin? Okay, Kuya Kles, pinag-pray kong kunin ni Lord. Hindi ganun pag-pray mo yung pinaka-well-being ng tao. Kasi, mamaya, i-define natin ano bang mangyayari. Natry mo na ipagdasal yung kaaway mo. Kung papalistahin ko kayo ng ngayon, ng mga naging kaaway na ninyo at kaaway nyo ngayon, anong papel lang kailangan mo? 1/4, 1 whole, 2 pad? Okay, alam niyo po ba, baka kasi iniisip ng iba, Kuya Kles, wala naman akong kaaway ngayon Pag wala kang kaaway, mga kapatid, may problema sa'yo. Alam mo kung bakit? Hindi. Wala may paki sa'yo. Yun lang yun. Kung wala kang kaaway, kasi ganito yan. Ang kaaway din kasi sa is yung may indifference kayo ng opinion, kaaway din yun Yun din yung enemy. Enemy din yun. Yung nakadebate mo sa Facebook, kaaway mo din yun. Yung nakasagutan mo yung kusina mo sa kalsada, kaaway mo yun. Marami ka naging kaaway. Baka hindi mo lang alam, mga kapatid. Si Kuya Bani, MMDA yung kaaway. Giovanni Doria po yung... Giovanni Doria. Iba palang kapatid. Iba pala yun, sorry. Taga-dagupan pala yun. May Giovanni kasi dito, may Doria Natay mo na ipagdasal yung kaaway mo. Hindi pa? What happened, mga kapatid, when we love, forgive, or pray for enemies or our persecutors? Ano po yung pwedeng mangyari? Kaya nga sabi ko kanina, ano pa pinag-pray natin? Mahulog sa kanal, ma-aksidente, ganun ba? Hindi ganun What happens when we love, forgive, or pray for our enemies or persecutors? Or in short, yung mga mga hindi deserving ng prayer mo, ano yung mangyayari pag pinag-pray mo sila? Number 1, we reflect God's heart. Amen po ba? Loving enemies is mark of true sonship. Kasi yung Diyos natin mapagpatawad. Ibig sabihin, we're supposed to forgive others. Yun po yun Nire-reflect natin yung totoong puso ng Panginoong Diyos sa atin. Pag tinuloy natin sa verse 45 yan, so that you may be children of your Father in heaven. Kaya nga sabi ko kanina, ang kabaliktaran ng love is indifference. Kasi, pwede mong ma-hit yung isang tao, but at the same time, love mo pa rin siya Paano nangyayari yun? Sa anak mo na lang Sa anak mo na lang. Halimbawa yung anak mo, hindi kanya sinusunod kahit anong gawin mo. Pero deep inside, may pakialam ka pa rin doon, correct? Kahit anong mangyayari sa kanya. Hate mo siya, but at the same time, love mo siya. Pero kung halimbawa may anak ka, tapos wala ka na talagang pakialam sa kanya, hindi na love yun. Doon na papasok yung, hindi hate yun indifference na yun, ayaw mo na talaga. Ang totoong nananalig at nananampalataya sa Diyos, nakikita sa atin yung Father sa pamamagitan ng pagpapatawad natin sa mga tao. Ano pa yung nangyayari pag pinagpe-pray natin o nagpo-forgive tayo ng mga taong naka-offend sa atin? We break the cycle of hatred. Napag-usapan natin yung nakaraan, di ba, yung vengeance, about sa vengeance. Naalala niyo po yung preaching natin about sa vengeance. Pag tayo, natututo tayo magpatawad, binibreak natin yung cycle ng hatred. Kasi ang hatred, nagpe-perpetuates lang yan o nagpapalaki po lalo yan ng away. Pero kung halimbawa, minahal mo, binaliktad mo, yung supposed to be na ibibigay mo sa kaaway mo, nabibreak o nai-interrupt yung chain ng vengeance. Next, ano nangyayari pag pinagpe-pray natin yung mga kaaway natin, persecutor natin? Nakaka-experience tayo ng inner freedom. Sino po dito yung talagang kahit anong mangyari, hindi mo kayang patawarin yung isang tao? Siguro lahat tayo nangyari na yun. Na kahit anong mangyari, hindi mo talaga siya kayang patawarin. Pero alam niyo po ba, na tayo nagpapatawad po tayo mga kapatid, hindi para palayain yung tao sa obligasyon niya na mag-sorry sa atin. Ang forgiveness, pagpapalaya sa sarili natin na humingi ng obligasyon sa ibang tao na mag-sorry sila sa atin. Forgiveness doesn't free the offender first. It frees us sa difference natin, sa bitterness natin, sa anger natin, at dun sa poison of revenge na namumutawi sa heart natin. Kaya pag nagpapatawad tayo mga kapatid, nire-reflect natin yung heart ng God. Binibreak natin yung cycle at nagkakaroon tayo ng inner peace. Kasi nagpapatawad ka kahit hindi deserving ng mga taong patawarin mo sila. Ang una mong pinapalaya, sarili mo. Amen po ba mga kapatid?
Magme-make sense to mamaya. Tingnan natin. And yung pinaka-last na naisip ko, we grow spiritually. Alam niyo po ba na forgiveness is one of the hardest acts of obedience? Napakahirap kayo magpatawad. Sobrang hirap magpatawad pag talaga na-offend ka or na may nagawa yung tao na hindi mo talaga natanggap kahit anong mangyari. Napakahirap magpatawad eh. Minsan, pag pinagpe-pray natin yung mga taong naka-offend sa atin, pag pinagpe-pray natin yung mga kaaway natin, hindi naman talaga binabago ni Lord yung sitwasyon eh. Tried and tested ko yan and I am the living testimony of that. Na habang pinagpe-pray ko yung taong kinagagalitan ko, kiniinisan ko every time na nakikita ko siya, hindi binabago ni Lord yung sitwasyon kasi nakikita mo pa rin siya eh. Alam mo anong binabago ni Lord? Yung heart mo, yung maturity mo, yung spiritual growth mo. Na every time na na-exemplify mo yung forgiveness, mas lalo mong nakikita yung grace and love ni Lord sa sarili mo, sa loob mo. Na pinagpe-pray mo, yung ibang tao, and in the long run, makikita mo na, marirealize mo na ikaw pala yung binabago ni Lord. Kasi hindi naman natin obligasyon yung ibang tao eh. Ang obligasyon natin yung sarili natin. Yung maturity natin. And when we pray, yung puso natin, nakikita natin na si Lord lalong nagre-reflect sa buhay natin. What happened in them? Siyempre, nag-expect naman tayo, Kuya Chris, wala ba talagang mangyayari sa kaaway ko? Kanina ko pa inaantay. Ano mangyayari sa kanila? Pwedeng, kung kabaliktaran yung nire-reciprocate mo sa kanya, yung kabaliktaran ng ine-expect niya, na halimbawa minura ka, tapos sinabi mo, God bless you. Tapos na agad yung away niyo, correct? God bless you, parehas tayong may mali, parehas tayong mainit yung ulo, okay na, magpatawaran na lang tayo, okay na. Pero kung halimbawa, sinabayan mo yan, pero kung halimbawa, nag-away kayo, tapos parang pinapakita mo sa kanya talaga na ganito, nagpapatuloy ka pa rin, pinapakita mo pa rin, pwede makonvict yung tao eh. Kasi unexpected love yun, pwede mag-prick yun ng conscience ng isang tao, alam niyo po ba yan? Na kahit galit ka sa isang tao at galit siya sa'yo, pero ang pinapakita mo kabaliktaran ng dapat supposed to be na ipapakita mo sa kanya, pwedeng konsensyahin yun ng sarili niya eh. Pwedeng makonvict yun. Tingnan natin dito. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Romans 12:20. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo yung mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili because he is expecting na masama din yung ibibigay mo sa kanya eh. He is expecting na mumurahin mo din siya. He is expecting na pagchichismisan mo din siya. Kumbaga, yung kaaway may i-expect niya na gaganti ka pero hindi ka gumaganti. Pinapakita mong mabuti kang tao. Anak ka ni Lord. Pwedeng mapahiya siya sa sarili niya. Ayun sinasabi ni Scripture. Pwede niyo pong puntahan yan. Amen po ba? Pwede makonvict yung tao. Pangalawa, Kuya Chris, parang walang masama talaga mangyayari sa kaaway ko. Wala talaga eh. Kasi hindi naman talaga gusto nila may mangyari masama kahit kanino eh. Ano pa pwede? Isa, conviction. Next is transformation. Some enemies turn into friends. Nung pinag-aaralan ko to, baka humaba yung talk ko, pero magbibigay na lang ako ng isang example. Sino yung number one enemy ng Christianity nung bagong panganak pa lang? Si Apostle Paul. Pero sino ang pinaka-preacher ng Gentiles ngayon na binabasa natin? Si Apostle Paul. Si Paul is number one enemy ng Christian faith. Pero dahil pinapakita ng mga Kristiyano na si Bernabe, sino yun? Sino binato? Si Stephen. Binabato na. Pero anong prayer ni Stephen? Talaga, tinatanggap niya lang lahat ng bato at nakita niya doon, nagpipre siya, binabato. Ano nangyari? Baliw ba itong mga taong to? Pero ano nangyari? Si Paul na-turn into friend. Actually, na-turn pa siya sa isang apostol. Si Paul mismo ang tunay na katunayan na ang mga kaaway natin pwedeng ma-transform. Amen po. So, hindi ko na pupuntahan yung buhay ni Paul ha. Paano kung walang nangyayari sa kaaway mo, kapatid? Kuya Chris, nanina ko pa inaante eh. So, pa may mangyari talaga sa kanila eh. Unfortunately, mga kapatid, we are not responsible for the response. Only for our obedience. Amen? Hindi tayo responsable sa kung ano yung magiging reaction nila eh. Kasi tayong mga tao, reactive talaga tayo. Gusto natin magre-react yung tao eh. Pero hindi. Responsable tayo sa sarili nating obedience, mga kapatid. Prayer for your enemy doesn't guarantee their transformation, but it guarantees yours. Amen? Igagaranti niya yung puso mo eh. Papalayain ka niya sa cycle ng hatred, peace of mind. At ngayon, mga kapatid, gusto kong pag-isipan natin
lahat. Meron ba tayong mga secret hatred sa mga kapatid? Nung ginagawa ko to, naiiyak talaga ako eh. Kaya nga yakap ako sa asawa ko eh. Di ba? Ay, frenemies kayo, frenemies. Kasi it guarantees our transformation. Tingnan nyo dito, ang ganda nito. Kanina binasa lang natin so that you may be children of Father in heaven. Tingnan niya, for he causes his sun to rise on the evil, amen, and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Sino po dito yung umulan sa barangay nyo, bahay nyo lang yung hindi na ulanan? Sino po dito yung umaraw, tapos yung bahay nyo lang yung gabi? Hindi, di ba? Si Lord, sa sobrang righteous ng God natin at fair siya, binibless niya rin kahit yung mga masasama. Binibigyan niya rin ng grace kahit yung mga masasama. Pinapatamahan niya yung araw, pinaparais niya rin sa evil. Even good or bad. Ulan. Unfortunately, ay sa bansa kasi nila mga kapatid, yung sun and rain is very important. Kasi agricultural country po ang Israel. Di ba? Kaya lagi silang nagdadasal ng sun, lagi silang nagdadasal ng ulan. Sa Pilipinas, wag na po natin ipagdasal na umulan kasi ninako po yung flood control project natin. Unlike sa atin, pag umulan, bagad eh, di ba? Sa kanila, hindi, pinagpiparin nila yan eh. Sa atin, pagparin natin yung kaluluwa ng mga nagdakaw. Ayan. For if you love, verse 46 na tayo, malapit na tayo matapos mga kapatid. For if you love those who love you, kung mamahalin mo lang yung mga taong nagmamahal sa'yo, what reward will you have? Gusto ko tandaan niyo yung term na reward dyan. Kasi sa next na topic natin, pag-uusapan natin yung reward in heaven. Yan yung next na topic dito after ng Matthew 5. Kasi dulo na to ng Matthew 5 eh. Matthew 6 na tayo. Pag-uusapan natin, ano bang ibig sabihin ng reward? So, iwan ko muna yan, pero assignment niyo po yan mga kapatid. Next na preaching natin, yan yung topic natin. Don't even tax collector do the same. And if you are greet only your brothers, binabati mo lang yung brothers and sister mo, what are you doing out of the ordinary? May dalawang taong binanggit dito na very shocking yung example. Ano yung dalawang tao na binanggit dito? Tax collector sa Gentile. Alam niyo po ba yung tax collector at Gentile sa Bible? At sa panahon nila is public enemy ng mga Hudyo. Ang tax collectors, dinidispise sila ng Jew. Bakit? Kasi nag-work sila under Roman Empire para mangolekta ng mga tax ng mga Hudyo. O ngumiti ka, may tax ka. O dumaan ka, may tax ka. O bungal ka, may tax ka. Lahat tinataksan. Kaya nagagalit ang mga Hudyo. Times 4 pa ang patong, may kickback pa. Kaya galit na galit yung mga Hudyo dyan. Kung paano yung nagagalit tayo ngayon sa mga corrupt, ang mga tax collector yun, corrupt din eh. At yung isa pa, Gentiles. Ang Gentiles is pagan. They are considered outsider of the covenant. Hindi sila pinangakuan daw ng Panginoon. At mga idolater sila sa mata ng mga Hudyo. So, imagine na lang, ang ginamit ni Jesus Christ, yung numbered, actually, dalawa na na kahit kami, Lord, ay minsan pasaway, Panginoon. Kami, Lord, minsan, Lord, ay naging kaaway ninyo, Panginoon, ipinakita nyo pa rin sa amin, Lord, na kami deserving ng love mo, Panginoon. Ikaw na bahala sa amin, Lord, naway makita namin, Panginoon, yung katuruan na ito, Lord, na tumimo sa aming mga puso't isipan at pakita ng mga tao nakapaligid sa amin. Makausap namin, Lord, yung sa personal na pamamaraan, Panginoon, lahat ng mga tao nakapaligid sa amin sa pamamagitan ng testimonya na ito, Panginoon. Ikaw na bahala, Lord, sa lahat ng gagawin pa namin sa mga susunod na araw. Pupurihin, papasalamatan ka namin. In Jesus' mighty name, Amen. So, wag po muna tayong bumaba. Presensya kasi tatawagin po namin si Pastor Jad para sa next pong, sa continuation. Yun, thank you, Brother Kles. Napakagandang talk. Hindi ko sasabihin yung hindi ko gagayahin yung joke niya. Hindi, biro lang. Parang may diin eh, no, yung joke. Parang hindi na joke yun. Hindi, biro lang. So ngayon, speaking of love, di ba? Speaking of love, love your enemies. And tayo ay kaaway ng Panginoon, di ba? Pero ngayon meron tayo isang pupuntahan kung saan, masasabi mo ba na love mo
para mag-share yung personal experience ko at namin bilang pamilya. Lumaki po ako na Katoliko. At una ko lang narinig yung tithing, your konsepto ng tithing kay Erica nung naging boyfriend-girlfriend kami. Kasi lumaki po siya sa Christian family. So bata pa lang, alam na niya yung konsepto ng tithing. Ako bilang Katoliko, kahit naman yung pamilya ko linggo-linggong umaattend sa church, sa simbahan, hindi naman talaga natuturo. Ang alam namin, meron lang parang portion na magbibigay ka, may umiikot na basket, magbibigay ka. So minsan bibigay ako ng piso. Pag feeling ko, generous ako. Pero madalas, parang titingin na lang ako sa iba or lalabas muna ako, bibili ng candy. Diba? Ganyan mga nangyayari. So wala akong konsepto, ano talaga yung tithing. Unang beses ko lang narinig yung salita na yun, ano yung tithing? So naturally, katulad ng marami sa atin, mahirap itong gawin. Especially kung hindi natin naiintindihan. Mahirap itong gawin. Ako, nung naging mag-boyfriend-girlfriend kami ni Erica, kinukwento na niya sa akin yun. Hindi naman niya ako pinuwersa na gawin yun, pero ina-explain niya kasi ginagawa niya yun noon. So kahit naintindihan ko, sabihin ko lang, okay. Pero dahil hindi ko alam, hindi bukas yung puso ko na gawin. Hindi ko alam kung paano. And hindi naman ako kasi lumaki din na sa mayamang pamilya. So yun yung time na nagtatrabaho na ako, yung pera na nakukuha ko sa sweldo, ginagamit rin sa expenses namin sa pamilya. And yung time na yun, nag-aaral pa yung kapatid ko, going to college, high school to college. So tumutulong ako sa pagpapaaral sa kanya. Kaya mahirap talaga. Yung tipong, yung pera ko na lang, kailangan naman, importante naman kasi talaga yung gastos para sa pamilya. Hindi ko naman yung luho na gagastusin lang. So, mahirap talaga. So, kinukwento sa akin ni Erica na bata pa lang, estudyante pa lang siya, nagsisimula na siya mag-tithe. Nagsisimula yun sa 5 piso lang, 20 pesos, or 50 pesos. Yung galing lang dun sa baon araw-araw bilang estudyante. So, nagsimula siya sa maliit hanggang sa dumating na naging OFW na siya, na may maayos ng trabaho, na madali na lang sa kanya magbigay ng tithes, na even umaabot na ng 10,000. And ako, na-challenge ako. And paano naging madali sa kanya yun? Kasi mahirap talaga. So, dahil doon, nagawa ko sa sarili ko na gawin din. And it was a journey that really struggled me. Talagang big time. Kahit na nagtatrabaho na ako, OFW, kapaaral pa rin ako ng mga kapatid ko. Pero at least yung difference nun, mas in charge ako sa expenses ko. Alam ko kung saan pupunta to, alam ko kung saan gagastusin to. Pero talagang mahirap pa din na kailangan sa una pa lang, bago gawin yung budget ko, itabi ko na yun para hindi ko na siya mahawakan. So, ang ginagawa ko, bago ko i-divide lahat, sige, tanggalin ko na muna to. Para hindi na siya kasama sa mga gastusin ko. So mag-a-adjust na lang ako sa pangkain ko, sa commute ko. So ganoon na lang yung naging namin. And true enough until now, na magpamilya na kami, it was, God is good through His grace. It's easy for us to give our tithes. And yung tithing, it was just only tithing. Para sa aming pamilya, we also must give our offering in the seed. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon dahil sa faithfulness din namin through that. Ang balik niyan, besides pera, nagkaroon kami ng peace. Meron kaming good health. And sa aming tatlo, ako, si Erica, and si Gila, hindi kami talaga nagkaroon ng kasakitan. Malalabang sakit, malibhang sakit. Hindi kami na-confine, hindi kami na-hospital, wala kami nabalian ng buto, hindi kami na-aksidente. God is good. God is very good. Hindi siya magpapala through financial prosperity or financial breakthrough, but in every aspect of our life. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Sinabi yan sa Proverbs. Kung intindihin natin, yung generous na soul, ay parang tinutubigan mo rin yung sarili mo. Hindi ka lang nagtutubig ng ibang tao na nangangailangan, pero tinutubigan mo yung sarili mo. Mayroon akong analogy na natutunan ko noon nasa Singapore po kami. It was an analogy perfectly sums up how it can bless us.
yung verse na yun. Alam po ba natin yung Dead Sea sa Israel? Diba? Parang walang nabubuhay na animal or fishes doon kasi it's dead. So, sobrang taas ng content niya, salt content niya. Dahil doon, dumadaan yung tubig mula sa bundok to the river, to the Dead Sea. Kaso pagdating sa Dead Sea, wala na siyang pupuntahang iba. So lahat ng tubig nasa stagnant na doon. Wala nang pinagdadaanan. But there's another body of water sa Israel. It's called the Jordan River. Na lahat ng nasa paligid ng Jordan River talagang nagfo-flourish. Sabi nga doon, yung mga prutas na produce doon talagang mas malalaki, mas matatamis, sobrang madaming, parang it's like a very beautiful garden around Jordan River. Because Jordan River, it allows itself to pass through. Yung tubig na nakukuha niya from the mountains goes everywhere it can reach. So same with us, na kung yung pagpapala ng Panginoon dumaan sa atin, pero hindi na natin maibigay, then let's not make ourselves as Dead Sea. Gawin nating para tayong Jordan River na kasi ginawa tayo ng Panginoon upang pagdaluyan ng pagpapala. Hindi tayo pagpapalayan ng Panginoon para sa sarili lang natin. We are our brother's keepers. So it's not only for us, but it's also for other people. For where your treasure is, there your heart will also be. Diba? Ano po bang mas importante sa atin? Sa totoo lang, ay parang sabi ni Pastor Jad kanina, God loves a cheerful giver. Sabi sa 2 Corinthians, na kapag pagpatuloy natin binasa yung verse na yun, sabi niya doon, sabi ni Apostle Paul, you will be enriched in every way to be generous in every way. Diba? Hindi lang sinabi na you will be enriched, but the Lord will enrich us so that we can be generous in every way. Sa lahat ng aspeto. For which through us, we will produce thanksgiving to God. Na dun sa act of giving natin, mapagpapala ang Panginoon. Diba? Sa totoo lang, hindi naman kailangan talaga ng Panginoon yung pera natin. Pero ang gusto niya makita is yung puso natin, yung obedience natin. Gusto niya mag-glorify siya through generosity. Sa pagbibigay natin, mag-glorify ang Panginoon. Ang goal natin as a church is to be Christ-like, to have a fully surrendered life. Hindi lang sa parts na madali. Diba? Hindi lang, yes Lord, pumunta ako sa church. Yes Lord, magbe-praise and worship ako. Yes Lord, magbe-pray ako. Madadali yun. Kasi it only parang requires from us our effort, a little bit of our time. Pero, kaya ba natin i-surrender yung pera natin? Yung, kumbaga, a portion of our budget. I will read another verse sa Malakay. Bring the whole tithe into the storehouses that there may be food in the house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if He will not open the floodgates of heaven, pour out so much that there will be no room enough to store it. Ito yung verse talagang may hamon yung Panginoon. Ang sabi niya doon, test me in this. Hindi lang niya sinabi na give your tithes. But sabi niya, test me in this. So kapag sinabi ng Panginoon sa'yo, i-test nyo ko dito, diba? Naniniwala tayo sa Panginoon. I-test natin ang Panginoon. Gawin natin. Katulad ng pag-test ko sa Kanya. Kung sabi ng Panginoon na i-test siya, then, let's do it. May nabasa rin, ayun, kanina lang, I just want to add this kasi narinig ko din parang yung challenge ni Pastor sa atin na tumulong tayo sa pagpapalaki ng church natin. And this actually verse this morning, shinare sa akin ni Erica. And naalala ko din tong story na to. And it's eye-opening, na sana maging eye-opening din sa atin. Sa Haggai, chapter 1, verses 5 to 8. Sabi ni Lord, sabi dito ni Haggai, consider your ways. You have sown much and harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourself, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Diba? Naintindihan niyo po ba yan? And alam ko lahat tayo, kahit ako, nararamdaman ko, parang
bakit parang kulang? Bakit parang palaging merong kailangan pagkagastusan? Bakit parang hindi enough? Ginawa ko naman lahat. Ginawa ko naman yung best ko sa trabaho. Na-promote naman ako, pero ba't parang kulang pa din? Nagkaroon naman ako ng increase nitong banda to, pero bakit parang hindi enough? Magkaroon tayo ng introspection. Sabi doon, pagpatuloy, consider your ways, go up to the hills and bring wood and build the house that I may take pleasure in it and that I may be glorified, says the Lord. Ang sabi ng Lord, build my temple. Nasira, hinayaan nyo lang yung temple ko nasira. So ang gusto ng Panginoon, na pagpalain talaga tayo, yung gusto ng Panginoon, pero pagpalain tayo through taking care of His house. Through taking care of His house. And isang analogy ko lang din, palagi ito yung nagtatayt ako. Hindi alang ako nagbibigay. Ang ginagawa ko, nagtatanim ako. So lahat naman tayo lumago dito sa church na to, di ba? So tamnan natin para lumago pa tayo lalo. Ito yung soil natin. Matabang lupa. Yung mga pastors and mga leaders natin, mga matatabang lupa. Taniman natin para magpapala din tayo. So the earth is His and everything in it. We are only giving what is His. Binibigay lang natin yung para sa Panginoon. Kasi pinagpapala niya tayo. So, so join me in honoring Him and worshiping Him through our finances, through our tithes. So, pagpipray ko po yung ating mga offering ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, na hindi lang po sa pagbubukas ng puso at isip namin doon po sa salita niyo, Panginoon. Ngunit gagawin niyo rin po kaming daluyan ng inyong pagpapala. You have said, Lord, that we will be enriched so that we can be generous in every way. You will enrich us in every way, Panginoon. And it is your desire. Ito po yung system in place na ginawa niyo, Panginoon, na lahat kami maging pagpapala hindi lang para sa sarili namin, ngunit para sa ibang tao rin, Panginoon, that your name will be glorified through our works, through our generosity. And thank you, Lord, for blessing our brothers and sisters, O Lord, mula ngayon, Panginoon, na maging bukal at maging cheerful giver po kami, Panginoon, para sa inyo at sa church na ito at sa pangangailangan, Panginoon, ng aming mga brothers and sisters. Muli, Panginoon po, tinataas po namin ang inyong pangalan at binibigyan po ng kapurihan ang inyong pangalan. Sa pangalan ng Jesus, Amen. So, tayo na po tayo, mga kapatid. And the quiet
crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know You're sovereign still. In the moment of my weakness, You give me grace to do Your will. So when You call, I won't delay. This is my song through all my days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. All my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength. All my delight is in You, Lord, forevermore. All my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength. All my delight is in You, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Hello. Dadako na po tayo sa pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung saan dati tayo yung mga kaaway ng Panginoon, pero dahil sa ginawa ng kanyang anak, bugtong na anak na si Jesus Christ, meron tayo ngayong pag-alala dun sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kung saan na-reconcile bawat isa na sa Father, na kung saan yung sinakripisyo ni Jesus Christ yung kanyang buhay para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Inako niya yung punishment na karapat-dapat para sa atin.
Kaya alalahanin natin yung ginawa niya. Babasahin ko sa 1 Corinthians 11 verse 13. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Jesus ng gabi siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan at pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos makahapon at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inyong hinihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya ay dumating. Yan, ipagpray po natin yung mga elements. Heavenly Father, Lord God, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Panginoon, linalapit ko yung kapirasong tinapay na ito, Panginoon, na sumisimbolo ng iyong katawan na siyang nasaktan, nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa pagpapatawad ng aming makasalanan. At gayon din, Panginoon, ang laman ng sarong ito na sumisimbolo ng iyong dugo na dumaloy, umagos sa krus ng Kalbaryo para sa paglilinis ng aming mga kasalanan, Panginoon. Panginoon, basbasan mo nga itong mga elemento na ito na maging karapat-dapat na yung heart namin para i-take ito, Panginoon. Panginoon, pinapasalamatan ka namin in Jesus' almighty name. Amen. I-take po natin, mga kapatid, yung mga elements. Ama, gabayan mo po kami lagi sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. At i-bless mo po ang bawat isa sa amin, Ama, na sana po ang pinagkukunan namin ng aming kabubuhay ay lagi mo pong punuin ang aming sa bawat isa sa amin. Ama, dinadalangin ko din po sa iyo mamaya ang aming kakainin na iyo pong basbasan at ang lahat po ng may sakit sa amin ngayon. Ama, ngayon ay hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay. In the name of Jesus, Amen. Ayun na, pwede pong upo muna tayo lahat. So, wait lang. Saglit lang, mabilis lang to. Kasi in relation dun sa kanina, parang nagigilty na tuloy ako, para akong... Hindi, may konting discussion lang tayo tungkol dun sa... Para kasi transparent.